Ang cravings niyo ba ay sariwang hangin? Aesthetic na pasyalan? At freshly caught na pagkain? Definitely walang lansa, walang unpleasant aftertaste, sweet, crunchy, sarap ng ginger na aftertaste. O baka naman gusto niyo ng kakaibang adventure kasama ang mga lokal? Sometimes you just need to get your hands dirty. Yun yung pinakamalaking isda talaga, for sure. Na tinanggalan ko ng kaliskis, tapos chinap ko. Let's G, Vieros! Tara na't makipagkulitan kasama ang mga lokal ng Occidental Mindoro. Isdang aabot sa 8 kilo ang bigat. Sa Occidental Mindoro makikita. Kung usapang yamang dagat, sagana ang Occidental Mindoro diyan. Dito sa palengke ng San Jose, mabibili ang mga naglalakihang isda. Pwedeng bilhin ng buo o ng kilo-kilo. Sa araw na ito, tutulong ako kay Ate Annalyn sa paghahanda ng kanyang mga paninda. Ang halos 8 kilong isda na ito na dulawan, kung tawagin, ako na ang bahala, Vieros. Tatanggalin ko muna ang kaliskis nito. Yun yung pinakamalaking isda talaga, for sure. Na tinanggalan ko ng kaliskis, tapos chinap ko. Grabe, napakatigas pala ng buto. Saka gigiltan. Yan. Tama po? Good lang, sir. Italas yan. Para mahiwa, kailangan ng pamukpok, Vieros. Yan, sir. Okay. Mukhang kailangan ko mag-call a friend, ah. Ate Annalyn, help! May style pala doon na kailangan yung pinakadulo muna on one side and then yung dulo naman on the other side. So parang one side first and then the other side first. Kailan po hinuli to? Kanina umaga lang. Hanggang dito po, te. Yes, sir. Isa pa, sir. Isa pa. Yan po. Patapos ang mahigit 10 minuto na may kasamang gigil. Natapos na rin namin hiwain ang dulawan. Isang klaseng isda ang dulawan na naninirahan sa malalim na parte ng dagat. Long line fishing ang teknik na ginagawa ng mga mangingisda para makahuli nito. Maglalagay muna ng pain sa dulo ng tali na may habang 50 hanggang 60 meters. At saka ito ilulubog sa tubig. Lalagyan ito ng buya bilang palatandaan. At mag-aantay ng hanggang 2 oras bago hilain ulit ang mga pain. Dahil sa hirap ng paghuli ng isdang ito, naibibenta ni Ate Annalyn ang 1 kilo ng dulawan sa halagang 260 hanggang 280 pesos kada kilo. Depende sa panahon. Ang isang dulawan umaabot ng hanggang 10 kilo. Kada araw naman, nakabibenta sila ng hanggang 700 kilos ng iba't ibang isda. Kaya kung usapang expert sa paghiwa ng mga higanting isda, patak na si Ate Annalyn dyan. Eh ako kaya, kamusta ang performance? Kailangan po talaga matyaga. Lalo na po sa pagkakaliskis. Kailangan po umpisa sa dulo. Kung bibigyan kita ng score, 8 ang ibibigay ko sa'yo. Kasi medyo alanganin pa. Kasi baguhan pa lang sa pagkaliskis. Not bad. Hayaan mo, Ate Annalyn, pag-iigihan ko pa ang paghihiwa ng isda ngayong 2025. Pero sa ngayon, sasadya muna tayo sa Mangarin River, dito pa rin sa bayan ng San Jose. Napag-alaman kasi namin na may pwede raw i-harvest sa mga puno ng bakawan na ito. Hindi prutas, ha? Kundi itong mga suso na sihi kung tawagin nila. Dito lang, sir, Ayan,
Diyan po sila sa mga ilalim. Oh. Nay, ano po hinahanap natin? Asan po yung mga sihi? Ayan po sa ilalim ng sihi, sa ilalim ng kahoy po. Pag malalim ang tubig, umaangat po sila sa puno. Meron naman silang, ayan o. Umaangat ho sila sa puno. Ito, bakit sila dyan? Kapag mataas po yung Oo, tubig. Tapos nun kayo po'y nanguhuli sa umaga na, madaling araw. Hindi po, sa araw po. Sa araw. Oo, hindi po pwedeng madilim ang kuha. Kasi, anuhin nyo po, marami hong, may mga sakasakap. Kailangan magdahan-dahan sa pag-iikot sa mga bakawan dahil nakalubog ito sa putikan. Namimili rin ang punong titirhan ng mga sihi. Madalas daw silang nakatira sa mga puno na hindi pa tuyo. Mukhang sa punong ito nila inapiling magkumpulan ah. Huli kayo ngayon! Kumakapit siya, no? Oo. Lumulubog din siya sa lupa pagka kating-kating na eh. Hindi mo mapansin. Ito pa yung parang alternatibo pag hindi nakahuli ng isda. O Oo. Kapag- Yun nga yung paikot-ikot na pag anak buhay. buhay. Bukod po sa sihi, ano pa po yung mga nakukuha nyo dito sa tabi-tabi? Kalaba. Alimango? Alimango. Ipon Ipon. din. Kinakapa lang. Kadalasan nakikita ang mga sihi sa coastal areas o mga lugar na malapit sa dagat. Dito sa Occidental Mindoro, sagana ang sihi, kaya isa ito sa mga itinuturing na authentic na pagkain ng Mindoro. Nakahuli na tayo ng ilan. Ito yung nahuli nila ate kanina pa. At bukod sa sihi, marami din kasing mga pwedeng huliin nila dito sa bakawan. Kaya nga, ang galing nga ng bakawan sa totoo lang, di ba? Parang natural protection from the sea kapag malakas ang alon, but at the same time, it's still a great area to actually get, resources or food. Isda, itong mga alimango, mga shells, snails, katulad nito. Paborito raw iluto ng mga lokal ang sihi sa luya. Tikman na natin. Hello? Tay, Sir, hindi po ganyan sir, hindi sinisip-sip yan, sir. paano po? Tinutusok po ng Tinutusok! karayo. Sus! Talaga namang hard to get ang laman ng sihi. Kaya ang estilo ng mga lokal, gamitan ito ng karayom o perdible. Ba't kinain niyo po ulit pati balat? Hindi po ito? Pati balat po, ba't kinain niyo? Ito po yung kakainin? Oo, yung laman lang po. Ah! Sarap po. Matamis. Crunchy. Salamat, Nay. Salamat. Definitely walang lansa, walang unpleasant aftertaste. Sweet, crunchy, sarap ng ginger na aftertaste. Anumang panahon, welcome ang mga turista rito sa Occidental Mindoro. Mapa-nature tripping man ang gusto o staycation with the fam. Kahit na may airport na rito, pinakamurang paraan pa rin para makapunta sa Occidental Mindoro ang pagsakay sa Roro. Mula sa Calatagan Port sa Batangas, nasa 2 oras ang biyahe ng Roro papunta sa Calapan Port sa Oriental Mindoro. Habang nasa Roro, pwedeng mag-sightseeing, food trip, o bumawi ng tulog. Mula naman Oriental Mindoro, 4 hanggang 5 oras na land travel ang aabutin papuntang Occidental Mindoro. Bukod sa adventure with the locals na ginawa natin kanina, Yun, Nanay, parang wala. may mga aesthetic pasyalan din dito sa Occidental Mindoro, Bieros. Katulad na lang ng farm na ito sa barangay San Isidro. Ang kanilang flower garden, bentang-benta sa mga turista. Meron ding pick and pay para sa mga prutas na napapanahon. Ngayong buwan ng Enero hanggang Mayo, mga langka at kakao ang pwedeng pitasin dito, Bieros. So ang gusto po namin i-highlight dito sa farm
Unang-una ay ang mga tao po namin ay na-empowered namin. From a typical farmer, naturuan namin sila kung paano mag-graft, na kung anong klaseng flowers, kung anong klaseng mga fruit trees. No, yun po na nagkaroon ng impact sa community. Kami rin po ang kauna-unahang naging flower farm sa buong province ng Occidental Mindoro. Buong puso rin daw nilang ipinagmamalaki ang kanilang mga halo-halo na may iba't ibang flavor. Bukod sa may halo itong fresh fruits, may unique flavors din sila tulad ng sili, durian, at avocado. Talagang binabalik-balikan ng aming mga guests kahit saan sila galing sa kakabilang side ng Mindoro, pati itong mga sa Occidental Mindoro. Paulit-ulit lang po sila bumabalik dito dahil talaga naman po napakasarap ng aming halo-halo. Mabibili mula 80 pesos hanggang 200 pesos ang mga halo-halo, depende sa size at flavor. Biyero tip, pumunta rito kapag palubog na ang araw. Perfect sunset spot ang maabutan nyo. Bukod sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain, may iba pang pambato ang Occidental Mindoro para sa mga gustong bumisita. Mga lokal kasi ng San Jose ang isang grupo na nakabingwit sa puso ng mga tao online. Meet Team Harabas, ang grupo ng mga mangingisda na loud and proud from Occidental Mindoro. Mula sa paghuli sa palaisdaan, putikan, Lubog na! dagat, Ganso! hanggang sa pagluluto at pagmumukbang ng mga ito. Hook na hook ang kanilang followers. Sa ngayon, may mahigit na 2 million followers na sila sa kanilang social media platforms at nasa nagpas 628 million views na ang kanilang main YouTube channel. Sa araw na ito, nabutan namin sila sa Mangarin River na nanguhuli ng Malabanos eel. Sa unang tingin, malaahas ang itsura nito na mas mahaba pa sa tao. Pero hindi ito ahas beheros. Isa itong klase ng igat na nakikita sa mga ilog na konektado sa dagat o sa mga mangrove forest. Humahaba ito ng hanggang 14 feet at pwedeng kainin. Para makahuli ng Malabanos, kakapain muna ang ilalim ng ilog para maghanap ng butas kung saan sila nakatira. May naharap na tayong butas ng Malabanos, so papain natin yung ating kawel ng tilapia. Kailangan secure natin mabuti yung ating pain para pagkagat ng Malabanos, hindi niya mahatak yung pain. Kung may pain na, papasok sa butas sa bahay ng Malabanos. Sasagad natin yung ating kamay, tabaw natin ng gusto. Kasi malalim ang butas ng Malabanos, kailangan sagad natin siya para yung pagpasok natin ng pain ay sigurado makakagat niya. Subukan natin. Pagkatapos sumisid at ilagay ang pain sa butas, kukuha sila ng kahoy at ilalagay malapit sa butas ng Malabanos. Kung natin ikakabit yung ating lubid, para kung mahatak man siya ng Malabanos, ay hindi siya mawawala. Lalagyan din ng putik ang lubid. Pag siya lumagsak, sabihin, kumagat ng Malabanos, nahatak yung ating lubid. Para sigurado, ulit-ulitin ang proseso na ito sa ibang bahagi pa ng ilog. Nasa pangalawang butas pa lang ang Team Harabas nang biglang. Pero kahit pasenyalis ito na kumagat na ang Malabanos, kailangan pa rin daw maghintay ng 3 hanggang 5 minuto. Sa ngayon kasi, yung paghila niya na yun, kagat-kagat niya lang yun. Hinihila niya pababa sa butas. So hintayin natin na kainin niya muna at malunok yung sima bago natin yung hatakot. Pero matapos ang paghihintay, Sinukan niya. Tingnan niyo, putol ang ulo. Matalino to. umabot sa mahigit 1 dosenang pain ang tinanim nila rito sa Mangarin River. Pero matapos ang 2 oras na paghihintay, wala pa rin ni isang Malabanos ang kumagat sa mga pain. May mga butas kasi minsan yung pinag-iwanan. Pinag-iwanan na ng Malabanos. Maging matagumpay kaya sila sa paghuli ng Malabanos? Sa pang-araw-araw namin paghuhuli dito, hindi rin kami sigurado kung makakahuli kami o hindi. Para sulit ang pagpapalaot dito, nagsimula na rin silang kumuha ng mga talaba at iba pang isda na pwedeng makain. Sinimulan na rin nila itong lutuin para pagkain habang naghihintay.
Pero habang nagluluto, may pain na raw na nalaglagan ng putik. Dahil mukhang malaki ang malabanos, kailangan na rin umakyat sa bangka para mas may puwersa ang paghila. Yun! Success ang panguhuli sa malabanos, biyeros! Kahit na halos kasing haba na ito ng tao, katamtaman lang daw ang laki nito. Sa mga season ng mga ang malabanos, malalaki talaga ang nahuhuli namin, tapos marami. Eh ngayon, medyo hindi tayo ganong pinagsinuwerte, kaya kahit paano nakaisa tayo. Ang paghuli ng malabanos, ilang ulit na rin nila pinost sa kanilang YouTube channel. Pero tila isa ito sa mga paboritong panoorin ng kanilang followers dahil pumapalo pa rin sa milyong-milyong views tuwing mag-upload sila nito. Tama ang ngipin niya, no? Pangwara talaga ng kamay yan pag yan ay nakagat ka. Marami na ring luto ang nasubukan nilang gawin sa malabanos. Ano? Oh. Pero para sa atin, sweet and sour ang naisip nilang gawing luto rito. Gagawin mo ng fillet ang laman ng malabanos, isasawsaw sa itlog, lalagyan ng breadings, at saka ipiprito. Sa isang kalan, igigisa ang luya, bawang, at sibuyas. Isusunod ang bell pepper, carrots, at sweet and sour sauce. Lalagyan din ito ng oyster sauce. At isusunod na ang mga prinitong malabanos fillet. Konting toss lang sa sauce at lalagyan ito ng sili at garnish. Ang sweet and sour malabanos isasama sa boodle fight na pagsasaluhan namin. Meron ding alimango, sugpo, at tosino pa. Yummy! Dahil sa aking biyahe dito sa Occidental Mindoro, may meet and greet pass ako sa Team Harabas. Freshly caught food. Hindi tayo aatras sa ganyan, biyeros. O paano? Panoorin nyo na lang muna kami kumain, ha? Balik tayo sa Team Harabas ng Occidental Mindoro. Para sulit, dito sa Matangkob River kami magkukentuhan. Isa rin daw ito sa mga lugar na pinupuntahan ng grupo nila. Kita nyo naman, may picturesque view ng mga natural rock formation na makikita sa paanan ng mountain range sa Sitio Imok. Ang the best gawin dito, mag-rent ng mga floating cottage habang kumakain at ini-enjoy ang napakasariwang hangin. Kwentuhan nga tayo kung saan nga ba nagsimula ang Team Harabas? G? Actually, yung Harabas ay code name ko siya. Kumbaga, ang Harabas kasi is slang term ng ano eh, na pwede kahit saan. Pwede ka dyan. Anytime, anywhere. Yes. Okay. Kumbaga, kung yan yung tsinelas, gamitin mo yan, pang Harabas na yan. Yung tipong gano'n. Correct. May 11 miyembro ang Team Harabas na kadalasang nakikita sa vlogs. Ipman, Mr. Bugs, Pongloy, Dalaman, Senyor Harabas, Oykib, Unyok, Matt, Mr. Nice Guy, Rabons, Rabe, Daddy D, Harabas. Nagsimula talaga kayong mangingisda. Mangingisda, magsasaka po yung family namin, background ng family namin. Nagka-cutting classes pa ako dati para makapag-fishing, ano. Kala nung nanay at tatay ko, sa school ako, yun pala. Absent ako, nangangapa ng isda. Hindi pong ganun ba? Okay. Ganun ko siya kagusto. Ang totoo niyan, mga kapatid ni Jeff, aka Harabas, ang ilang miyembro ng Team Harabas. Nagsikap ang kanilang mga magulang na pagtapusin silang lahat sa pag-aaral. At bago mapunta sa vlogging, nagtrabaho muna silang magkakapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Ano ako, by profession, accountant. Accountant, Yeah. CPA ka talaga. Hindi pasado yung CPA, pero But still, pares accountant kami pa ng rin. misis ko. Okay. Then, nag-abroad kami for 4 years. So, accountant din sa Tapos, Dubai. sa Dubai. Bumalik sila sa Pilipinas nang maisipan na gusto na nilang bumuo ng pamilya. Medyo unfortunate. Nakunan kasi siya. And then, nung nakabuuli kami, kailangan bed rest. Medyo maselan, kaya umuwi kami. Umuwi kayo. Then sabi ko, kung uuwi tayo, gusto ko yung kakaiba naman yung gawin natin. Kasi medyo nakaka-burnout yung pagiging ano. So, medyo na-stress kayo Kaya sa medyo na-stress kami doon. trabaho niyo doon sa Yes, Dubai. sa Dubai. Pagka-uwi ng Pilipinas, naisip ni Jeff, balikan ang kanyang first love, ang pangingisda. Hindi kaya ng isang kamay ay. Pero this time, naisipan niyang i-vlog ito. What's up mga kaharabas? Sa episode na to, samahan ninyo kaming manghuli ng malabanos. Before pa lang po ako umuwi dito, nung nasa Dubai pa lang ako, 5 months before,
planado ko na siya. Okay. Planado ko na yung kung ano yung gagawin. May master plan ka na, kumbaga. Na content. Okay. Kung ano yung mga equipment na Alam kailangan mo ko. ng asawa mo yan, malamang. Yes okay, po. okay. Kasi sa kanya humingi ng budget eh. So talagang hindi mo sinimulan na, sige, shoot lang natin to. Talagang Hindi. inisip mo, pwede Yes. natin pagkakitaan to. Yes po, talagang pinlano ko siya. Doon pa lang kami sa Dubai. At first, 3 lang kami, kapatid ko at saka pinsan ko. And then after a month, nagdagdag ako ng mga kasama. And after a year, yan na, kumpleto na kami. Ay, wala tayong panalit dito. Umabot ang 7 buwan bago na monetize ang kanilang video sa YouTube. Ngayon, umaabot na sa 6 digits ang kinikita nila kada buwan. Since gusto naman namin yung ginagawa namin, tapos nandiyan lang naman yung ilog, yung dagat available, hindi po kami masyadong pressure eh. Actually, before nga, every 3 days yung upload namin. Oo. And then, naghanap yung mga viewers namin na sila yung nag-request actually na gawin daily. So ngayon po naka-daily kami. May hatian na rin ang grupo nila. Mayroon kaming team ilog, team dagat. Okay. Yung team dagat, yun yung mga kin sa yun yung mga gusto sa dagat talaga. Okay. At yung sa mga ilog, yan, yung kuya namin, yung mga hindi masyadong trip yung dagat ba. At saka yung bayo ko na hindi marunong lumangoy. Ayan. Sa ilog lang yan sila. Ano na yung naging pagbabago sa buhay, sa outlook, overall? Financially, kahit papano, nakakapag-provide tayo. Yep. Bawat isa sa family. Yes. Then, pero yung pinaka-significant na pagbabago sa amin, lalo na sa aming magkakapatid, yung bang hindi na namin kailangang hiwa-hiwalay kami. Kasi dati po magkakahiwalay kami. Sila, nasa Marikina sila. Si Harabe, si Manche, nasa barko siya. Ilang buwan yan? A year, di ba? Yes po. So, ngayon nagbo-vlog kami. So, magkakasama kami. So, na hindi namin kailangan na, alam mo yun, naka-focus na lang kami sa vlog kasi. So, magkakasama kami. Yun yung isang magandang nangyari dito sa pagbo-vlog namin. Pati ang maganda na okay kayo. Dahil marami din tayong kakilala na hindi sila okay, lalo na pag matanda na sila, tapos pinag-uusapan yung pera. Pero importante yung pagdating sa ganyan, mas nagiging solid pa kayo as Yes, tama. family. O ha? Sino mag-aakala na ang mga content creator nito na binabahagi ang kanilang payak na pamumuhay sa probinsya, may literal na solid brotherhood pala. Nice one, team. Nakatikim na ba kayo ng lechong manok pero tosino? Uy, parang pwede, no? Meron yan dito sa Occidental Mindoro. Dinadayo na rin siya ng mga turista, kaya naisip namin bakit hindi natin gawing lasang tosino yung buong lechong manok. Ang buong chicken tocino lechon, mabibili ng 320 pesos. At 165 pesos naman para sa kalahating manok. Yung gamit naming timpla sa aming lechong manok ay pareho sa tosinong San Jose. Narinig niyo na yung chicken tocino? Siyempre. Narinig niyo na yung lechong manok? Siyempre. Pero narinig niyo na ba ang chicken tocino lechon? Well, subukan natin yun yan. Buhay na buhay pa. Aha! Yun nga yan. Yun yung naisip ko din eh. So, isipin nyo, ang paborito yung lechong manok, pero naging mas matamis. So, kapag mahilig kayo nga sa tocino at gusto nyo ng, I guess, healthier alternative dahil nga nilechon siya. Sabi nila, di ba, kapag processed food, ingatin mo yan. Pero, lechon manok. Marinated ng tocino, matamis. Huh? Alright. Pagtsatsaga. Mula sa paghuli na pagkain hanggang sa mga adventure na tatahakin. Basta may tiyaga, may magandang kalalabasan. Tulad ng biyaheng ito sa Occidental Mindoro. Mahaba-haba man, nang dahil sa mainit na pagtanggap at pakikisalamuhan ng mga lokal, talagang sulit pa rin